Isang malupit na katotohanan ang dumurog sa aking puso. Habang nagkakandara pa ako sa Quiapo para sa gamot ni Manny, nasa bisig pala siya ng kanyang kirida. Wala kang kwentang asawa. Ang huling taltal ng aking biyenan bago ako itaboy. Ngunit ang bawat patak ng aking luha ay magiging mitya ng kanilang pagbagsak. Sino ang tunay na magtatagumpay kapag ang lahat ng dumi ay nahugasan na? Huwag mong dungisan ang anak ko ng marumi mong kamay, Flor. Ang amoy ng isda sa balat mo ay kasing lansa ng kamalasang dinala mo sa pamilyang ito. Ang boses ni Doña Consolacion ay tila isang matalim na balisong na humiwas sa malamig na hangin ng koridor ng ospital. Hindi pa man ako nakakahakbang palapit sa pinto ng intensive care unit, ang malakas na tunog ng kanyang palad na dumapo sa aking pisngi ay umalingaw-ngaw sa buong palapag. Hindi ko naramdaman ang hapdi ng balat, kundi ang biglang pagkamanhid ng aking buong pagkatao. Sa aking nanginginig na mga kamay, mahigpit kong hawak ang isang lukot na plastic bag na naglalaman ng mga barya at basang papel na bills. Ang pinagbentahan ko ng mga tulyas at bangus sa Quiapo mula pa noong madaling araw. Kulang pa sa tulog, ang aking mga mata ay namumula, hindi lang sa pagod, kundi sa usok ng palengke. 3 oras pa lamang ang nakakalipas nang iwan ko ang aking sulyaw upang itakbo ang naipon kong pera para sa down payment ng pacemaker ni Manny, ang asawa kong labis kong minahal at pinaglingkuran sa loob ng 10 taon. Ngunit ang bawat sentimong pinagpaguran ko ay tila nawalan ng halaga sa harap ng balitang isinampal sa akin ng tadhana. Ayon sa mga pulis na rumesponde, hindi inatake sa puso si Manny dahil sa pagtatrabaho ng labis para sa aming kinabukasan. Natagpuan siyang walang malay sa isang madilim na silid ng isang cheap motel, hindi mag-isa, kundi kasama si Glyza, ang babaeng palagi niyang sinasabing pinsan mula sa probinsya. Tumingala ako kay Doña Consolacion, ang babaeng itinuring kong sariling ina. Ang kanyang mamahaling alahas ay kumikinang sa ilalim ng fluorescent lights, kabaligtaran ng aking suot na duster na may bahid pa ng kaliskis ng isda. Ang kanyang mukha ay puno ng pandidiri, tila ba ako ang may sala sa kahihiyang ginawa ng kanyang anak. Mama, kailangan ako ni Manny sa loob, ang tanging naibulalas ko, habang ang aking lalamunan ay tila tinataksil ako sa bawat lunok ng pait. Anong mama? Wala akong anak na kasing baho mo. Alam mo ba kung bakit naghahanap ng iba si Manny? Dahil nakakasuka ka. 1 dekada na kayong kasal, pero ni isang kuting ay hindi mo siya mabigyan. Baog ka na. Malas ka pa. At ngayon, dahil sa pagiging pabaya mong asawa, muntik nang mamatay ang anak ko sa sobrang stress sa'yo. Ang bawat salita niya ay tila mga karayom na isa-isang itinutusok sa aking puso. Dahan-dahan ngunit malalim. Pinagmamasdan ko ang aking mga daliri. Magaspang, maitim ang mga kuko dahil sa paglilinis ng lamang dagat at may mga sugat na hindi na naghilom. Ginawa ko ang lahat. Tiniis ko ang init ng araw at lamig ng ulan para lang mapanatili ang marangyang buhay na nakasanayan nila kahit na ang totoo ay matagal na silang baon sa utang. Kinaladkad ako ni Doña Consolacion patungo sa isang sulok, malayo sa mga mata ng mga nurse. Inilabas niya ang isang dokumento mula sa kanyang branded na bag. Pirmahan mo ito. Isang waiver na nagsasabing ikaw ang nagpabaya sa kanya, na wala kang alam sa nangyari, at tinatanggap mo ang lahat ng panunumbat ng pamilya Delgado. Kung hindi mo na makikita si Manny. Isusumpa kita sa buong Quiapo hanggang sa wala nang bumili ng kahit isang buntot ng isda sa'yo. Napatingin ako sa dokumento. Ito ay hindi lamang basta papel. Ito ay ang hatol sa aking dangal. Sa loob ng silid na yon, naroon ang lalaking minsan kong inakalang bayani ko. Ang lalaking nagligtas sa akin sa apoy. Ngunit ngayon ay siya palang susunog sa aking kaluluwa. Naramdaman ko ang isang patak ng luha na gumapang sa aking pisngi, mainit at puno ng pait. Ang aking paningin ay lumabo, at ang ingay ng ospital
ay tila naging isang malayong ugong na lang. Ang tanging naririnig ko ay ang mabilis na tibok ng aking sariling puso. Isang pusong unti-unting nadudurog sa ilalim ng bigat ng kawalan ng katarungan. Bakit ang pag-ibig na ibinigay ko ng buong buo ay siningil sa akin ng ganito kalaking pasakit? Hanggang kailan dapat bayaran ng isang utang na loob na kinitil na ang aking kaligayahan? Nanatili akong nakatayo doon, mag-isa sa gitna ng mataong hallway, habang ang anino ni Doña Consolacion ay tila isang higanteng halimaw na handa akong lamunin. Hawak ko ang bulpen, ngunit ang aking kamay ay tila ayaw sumunod. Sa aking isipan, umuulit ang isang tanong na tila isang sumpa sa wikang Tagalog na nagmumula sa kaibuturan ng aking pagdurusa. Hanggang kailan mo titiisin ang hapdi ng latay ng kataksilan bago mo mapagtanto na ang damba ng iyong pinaglilingkuran ay matagal na palang gumuho at naging abo? Flor, bitbitin mo ang mga maleta ni Glyza sa itaas at siguraduhin mong malinis ang bawat sulok ng kwarto nyo dahil sensitibo ang ilong ng magiging tagapagmana ng mga delgado sa anumang amoy ng lansa. Ang utos ni Doña Consolacion ay tila isang hatol na nagpabagsak sa huling natitirang piraso ng aking dignidad. Nakatayo ako sa pintuan ng aming bahay, ang bahay na pinaghirapan kong bayaran ang bawat amortisasyon mula sa aking pagtitinda ng isda. Habang pinapanood ang pagpasok ng isang estranghero na may bitbit na bagyong sisira sa aking katahimikan. Si Manny ay nakaupo sa wheelchair, maputla at hindi makatingin ng diretso sa aking mga mata. Ngunit sa tabi niya, ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa kamay ni Glyza. Ang babaeng ito na nakasuot ng isang mamahaling bestido na tila binili gamit ang perang ipinon ko para sa operasyon ni Manny ay nakangiti ng matamis sa akin. Isang nangiting puno ng lason, dahan-dahan kong nilapitan ng maleta. Ang aking mga kamay na namumula pa dahil sa maghapong paglulubog sa yelo at paglilinis ng mga sapal ng isda ay nanginginig habang hinahawakan ang mamahaling balat ng bag. Kaninang umaga lamang, bago sila dumating, ay matiyaga kong nilinis ang aming silid. Naglagay ako ng mga bagong kobrekama at naghanda ng mainit na sabaw ng tinola. Iniisip na sa kabila ng lahat ng nangyari sa ospital, baka sakaling may puwang pa para sa pag-uusap. Baka sakaling humingi siya ng tawad. Ngunit ang bawat patak ng pawis ko ay tila itinapon sa imburnal. Ang silid na naging saksi sa aking mga panalangin at pagluha ay gagawin na ngayong pugad ng kanilang kataksilan. Bakit kailangang dito siya tumuloy, Mama? Ang mahina kong tanong. Ang boses ko ay tila isang hibla ng sinulid na malapit ng maputol. Asawa mo pa rin ako, Manny. Bahay natin ito. Isang mapait na tuwa ang kumawala sa mga labi ni Doña Consolacion. Bahay niyo? Flor, huwag mong kalimutan na ang apelyidong dala mo ay sa amin. At ang babaeng ito, turo niya kay Glyza, ay nagdadala ng dugong delgado. Isang bagay na kailanman ay hindi mo na ibigay. Isipin mo na lang na ito ang kabayaran sa lahat ng pagkukulang mo. Utang mo sa amin ang pagkakataong magkaroon ng apo. Tumingin ako kay Manny, naghahanap ng kahit maliit na pagtatanggol. Ngunit ang tanging narinig ko ay ang kanyang malamig na tinig. Hayaan mo na, Flor. Maselan ang pagbubuntis ni Glyza. Kailangan niya ng mag-aalaga. At ikaw naman, sanay ka naman sa gawaing bahay, diba? Isang maliit na sakripisyo lang ito para sa pamilya. Para akong sinasakal sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. Ang lalaking minsan kong inakalang aking sandigan ay siya na ngayong kumukumpas ng aking paghihirap. Bawat hakbang ko paakyat sa hagdan, bitbit ang mga gamit ng kanyang kabit, ay tila pag-akyat sa isang bundok ng mga tinik. Pumasok ako sa aming kwarto at ibinaba ang maleta. Ang amoy ng pabango ni Glyza, isang matamis at masangsang na amoy na tila gustong sumakop sa lahat ng espasyo, ay agad na humalo sa hangin. Napansin ko ang isang maliit na sapatos ng sanggol
na sadyang inilabas ni Glyza mula sa kanyang bag at ipinatong sa aming bedside table. Sa tabi mismo ng litrato ng aming kasal. Ito ang paraan nila ng pag-atake. Hindi sa pamamagitan ng pisikal na dahas, kundi sa dahan-dahang pagdurog ng aking kaisipan. Gusto nilang maniwala ako na ako ay walang kwenta, na ang tanging silbi ko ay ang maging anino sa sarili kong tahanan. Bumaba ako upang dalhin ang inihanda kong tinola. Inilapag ko ang mangkok sa harap nila sa hapagkainan. Ngunit bago pa man makasubo si Manny, ay biglang tinabig ni Glyza ang mangkok. Ang mainit na sabaw ay tumapon sa aking paanan at ang basag na seramika ay humampas sa semento. Ay, sorry, Flor. Ang lansa kasi ng amoy. Sabi ko naman sa'yo, hindi maganda ang amoy ng palengke para sa baby. Maarteng sabi ni Glyza habang nagtatakip ng ilong. Tumingin si Manny sa akin. Walang bakas ng pag-aalala sa kanyang muka. Maglinis ka na lang ulit, Flor. At mag-order ka na lang ng pagkain sa labas. Yung hindi amoy kuyapo. Nanatili akong nakatitig sa tumatapon na sabaw sa sahig. Ang aking mga luha ay pilit kong pinipigilan. Ngunit ang apoy sa loob ng aking dibdib ay nagsisimula ng magliyab. Hanggang kailan ako mananatiling martir sa altar ng kanilang kasinungalingan? Hanggang kailan ko hahayaang tapakan nila ang aking pagkatao sa ngalan ng isang utang na loob na wala naman palang katotohanan? Habang pinupunasan ko ang sahig, naramdaman ko ang paglapit ni Glyza sa aking likuran. Bumulong siya, sapat lang para ako lang ang makarinig. Huwag kang mag-alala, Flor. Kapag nakuha ko na ang lahat, hindi lang kwartong ito ang mawawala sa'yo. Pati ang pangalang Delgado, lulunok mo. 2:00 na ng madaling araw, ngunit ang katahimikan ng gabi ay hindi nagdadala ng kapayapaan sa aking isipan. Nakaluhod ako sa sahig ng kusina, pinupunasan ang huling mantsa ng natapon na sabaw kanina. Ang bawat kuskos ng basahan ay tila sumasabay sa pintig ng aking pagod na puso. Sa bawat galaw ng aking mga braso, nararamdaman ko ang hapdi ng aking mga kalamnan. Isang paalala na ang aking katawan ay hindi na kasing lakas ng dati. Tumingin ako sa aking kaliwang braso kung saan matatagpuan ang isang malabong peklat mula sa paso. Sa tuwing nakikita ko ang marka na ito, tila bumabalik ang amoy ng usok at ang nakakapinsalang init ng apoy. 10 taon na ang nakalilipas. Noong gabing iyon, ang maliit naming barong-barong sa gilid ng riles ay nilamon ng naglalagablab na apoy. Wala akong matakbuhan, wala akong mahingian ng tulong hanggang sa lumitaw si Manny. Sa gitna ng panganib, binuhat niya ako palabas, nilampasan ang mga bumabagsak na haligi at iniligtas ang aking buhay. Iyon ang simula ng aking tanikala. Ang aking utang na loob sa kanya ay hindi lamang isang pasasalamat. Ito ay naging isang habambuhay na kontrata ng pagkaalipin na kusang loob kong nilagdaan dahil sa pag-ibig. Nabalik lamang ang aking diwa nang marinig ko ang mabibigat na hakbang sa hagdan. Inasahan ko si Manny, ngunit si Doña Consolacion ang lumitaw. Nakasuot ng kanyang mamahaling satin na robe, tila isang reyna na naglilibot sa kanyang kaharian sa gitna ng kadiliman. Hindi ka pa rin ba't tapos dyan, Flor? Ang bagal mo talagang kumilos. Kaya siguro hindi ka makaasenso sa buhay dahil pati ang paglilinis ay ginagawa mong ritual. Ang kanyang boses ay puno ng pait, walang bakas ng antok. Malapit na po, Mama. Pinatuyo ko lang ang sahig para hindi madulas si Manny bukas. Mahina akong sagot, hindi tumitingin sa kanyang mga mata. Lumapit siya sa akin at sadyang tinapakan ang basang bahagi ng sahig gamit ang kanyang tsinelas. Huwag mong gamitin ang pangalan ng anak ko para pagtakpan ang pagkukulang mo. Alam mo, Flor, kung hindi dahil kay Manny, malamang ay naging abo ka na, kasama ng mga basura niyo sa riles. Binigyan ka namin ng disenteng buhay, binihisan ka namin, at ginawang tao. Ngunit ano ang ibinalik mo? Isang tuyot na sinapupunan at isang mukhang laging namomroblema. Yumuko ako ng lalo, hinahayaan ang kanyang mga salita na dumaan sa akin tila malakas na hangin. Alam ko ang bawat linyang sasabihin niya.
Kabisado ko na ang script ng kanyang pang-aapi. Utang mo sa amin ang bawat hininga mo, Flor. Kaya huwag kang magrereklamo kung narito si Glyza. Siya ang magtutuwid sa pagkakamali mo. Siya ang magbibigay ng saysay sa pamilyang ito. Ang tungkulin mo ngayon ay tiyakin na maginhawa ang bawat sandali niya sa bahay na ito. Maliwanag ba? Opo, Mama. Ang tanging lumabas sa aking mga labi. Pag-alis niya, nanatili akong nakatitig sa aking anino sa dingding. Naalala ko ang mukha ni Manny noong mga unang taon ng aming pagsasama, ang kanyang mga pangako, ang kanyang mga haplos na tila nagpapagaling sa lahat ng sugat ng aking nakaraan. Ngunit kailan naging kulungan ng pag-ibig? Kailan naging lisensya ang pagliligtas ng buhay para unti-unti itong kitlin sa pamamagitan ng kahihiyan? Tumayo ako at dahan-dahang umakyat sa itaas. Balak ko sanang kumuha ng kumot sa aming kwarto, na ngayon ay kwarto na nila, upang matulog na lamang sa sofa, sa sala. Ngunit bago ko mahawakan ang siradura ng pinto, narinig ko ang mahinang tawanan mula sa loob. Ang galing mo talagang umarte, Manny. Akala ko ba ay hindi ka makalakad ng maayos? Ang boses ni Glyza ay puno ng panunuya at landi. Siyempre, kailangang maniwala ni Flor na kailangan ko ang tulong niya. Hanggat iniisip niyang may utang siyang buhay sa akin, hinding-hindi niya tayo iiwan. Sino na lang ang magbabayad ng mga bills natin kung mawawala ang gatasan ko sa Quiapo? Hayaan mo, kapag nakuha na natin ang sapat na pera mula sa mga naipon niya, itatapon ko na siya pabalik sa Riles kung saan ko siya kinuha. Ang tunog ng kanilang halakhak ay tila 1,000 bubog na bumaon sa aking pandinig. Ang aking kamay na nakahawak sa pinto ay naging bato. Ang bawat sakripisyo ko, ang bawat madaling araw na paggising para sa malansang sulyaw, ang bawat pisong itinabi ko para sa kanyang gamot, lahat ng yon ay isang malaking biro lamang para sa kanila. Ang utang na loob na itinanim niya sa aking puso sa loob ng 10 taon ay hindi pala bunga ng kabutihan, kundi isang patibong na may lason. Dahan-dahan akong umatras mula sa pinto, hindi gumagawa ng anumang tunog. Ang bawat hakbang ko pabalik sa hagdan ay tila paglayo sa babaeng martir na nakilala ko sa salamin. Sa dilim ng sala, naupo ako sa malamig na sofa, yakap ang aking sariling mga binti. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, hindi ako umiyak. Sa halip, naramdaman ko ang isang kakaibang lamig na bumabalot sa aking kalooban. Isang lamig na mas matindi pa sa yelo sa palengke. Kung ang buhay ko ang kabayaran sa utang na ito, matagal ko nang nabayaran ang bawat sentimo. Ngunit ngayon, nagsisimula na akong magbilang kung magkano naman ang utang nila sa akin. Ang bawat madaling araw sa Quiapo ay isang labanan ng lakas at tiyaga. Sa gitna ng sigawan ng mga kargador at ang malansang halimuyak ng mga sariwang huli mula sa nabutas, pilit kong ibinabaon ang aking pagod. Ang putik sa semento ay humahalo sa tubig na galing sa natutunaw na yelo, ngunit tila wala na akong nararamdaman. Ang aking isipan ay nananatiling nakakulong sa usapang narinig ko kagabi. Ang katotohanang ang aking buhay ay ginagawa nilang gatasan. Habang maingat kong inaayos ang mga bangus sa ibabaw ng lamesang kahoy, naramdaman ko ang isang pares ng mga mata na nakatingin sa akin. Hindi ito ang karaniwang tingin ng mga mamimili na gustong tumawad. Mula sa gilid ng aking paningin, nakita ko ang isang lalaking nakabarong na asul, maayos ang tindig, at tila hindi nababagay sa magulong paligid ng palengke. Lumapit siya ng bahagya. Ngunit bago ko pa siya matanong, ay agad siyang tumalikod at nawala sa dagsa ng mga tao. Isang kaba ang humaplos sa aking dibdib. Sino siya? At bakit tila pamilyar ang lungkot sa kanyang mga mata? Ngunit bago ko pa mahukay ang sagot, ang boses ng aking kapwa-tindera na si Aling Nena ang nagpabalik sa akin sa realidad. Flor, ang lalim na naman ang iniisip mo. Mag-ingat ka.
Baka pati ang mga daliri mo ay mabitay sa kutsilyo. Babala niya habang abala sa pagtitinda. Ngumiti lang ako ng pilit. Pagkatapos ng mahabang oras ng pagtitinda, nagmadali akong umuwi. May isang bagay akong gustong masigurado. Pagdating ko sa bahay, dahan-dahan akong pumasok sa maliit na silid sa ilalim ng hagdan kung saan ako ngayon natutulog. Kinuha ko ang aking lumang kahon ng sapatos na nakatago sa ilalim ng mga damit. Doon ko itinago ang kaisa-isang alaala ng aking ina. Isang gintong jelly bracelet na may maliit na locket. Hindi ito mahalaga dahil sa ginto, kundi dahil ito ang huling bagay na hinawakan ng aking ina bago siya mawala. Ngunit nang buksan ko ang kahon, tumigil ang mundo ko. Wala ang pulseras. Ang telang pelus na nakabalot dito ay nakabukas na, tila isang sugat na walang laman. Kumaras ako palabas at hinarap si Doña Consolacion na noon ay komportable sa sofa abang nagpapahinga. Mama, ang pulseras ko, ang pulseras ng nanay ko nasaan? Ang boses ko ay nanginginig sa takot at galit. Tumingin siya sa akin ng walang anumang emosyon. Tila ba nagtatanong ako tungkol sa isang pirasong basura. Ah, iyon ba? Ipinahiram ko muna sa kakilala ko. Kailangan ng pera ni Manny para sa kanyang maintenance. At huwag kang mag-alala. Kailanman ay hindi naging bagay sa iyo ang gintong yon. Masyadong magaspang ang balat mo para sa ganoong karangyaan. Pero akin iyon. Alaala yun ng nanay ko. Paano niyo nakuha ang karapatang pumasok sa gamit ko? Ang aking boses ay tumaas. Isang bagay na bihirang mangyari. Biglang tumayo si Doña Consolacion. Ang kanyang muka ay naging kasing tigas ng bato. Karapatan? Tinatanong mo ako ng karapatan sa loob ng bahay na ito? Flor, ang bawat hibla ng damit na suot mo, ang bawat butil ng kanin na kinakain mo, ay galing sa pamilyang Delgado. Isang maliit na piraso ng ginto kapalit ng 10 taon ng pagpapakain sa'yo? Kulang pa iyon. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin na ako ang nagbabayad ng lahat ng pagkain dito. Ngunit ang aking lalamunan ay tila binuhusan ng semento. Eksaktong sandaling iyon, bumukas ang pinto ng kwarto sa itaas. Bumaba si Glyza, nakasuot ng isang manipis na duster at may daladalang baso ng gatas. Ngunit hindi ang gatas ang kumuha ng aking pansin. Sa kanyang kanang pulso, kumikinang sa ilalim ng ilaw ng sala, ay ang gintong pulseras ng aking ina. Ang maliit na locket ay sumasabay sa bawat kumpas ng kanyang kamay habang humahawak siya sa railings ng hagdan. Ang ganda nito, di ba Manny? Malakas na sabi ni Glyza habang nakatingin sa akin nang may mapanuyang ngiti. Sabi ni Mama Consol, regalo daw ito sa akin para sa pagdadalang tao ko. Bagay na bagay sa maputi kong balat, hindi ba? Lumabas si Manny mula sa silid, nakasuot ng maayos na damit. Tila hindi bakas ang sakit na ipinangangalandakan nila sa akin. Inakbayan niya si Glyza at hinalikan sa noo. Siyempre, anumang bagay na magpapasaya sa'yo at sa anak natin, ibibigay ko. Tumingin si Manny sa akin. Walang bakas ng hiya o pagsisisi. Flor, huwag ka nang gumawa ng eksena. Isang gamit lang yan. Mas mahalaga ang kapayapaan sa loob ng bahay na ito. Maglinis ka na lang sa kusina. May mga bisita kami mamaya. Nakatayo ako sa gitna ng sala, nakatitig sa pulseras na suot ng babaeng sumira sa aking buhay. Ang bawat kumikislap na bahagi ng gintong yon ay tila mga mata ng aking ina na tumitingin sa akin ng may lungkot. Ang huling piraso ng aking pagkatao, ang huling alaala ng aking pinanggalingan, ay ninakaw at ibinigay sa aking kaaway. Hindi ko na naramdaman ang pagpatak ng aking luha. Sa loob-loob ko, may isang bagay na tuluyan ng namatay. At sa bawat pagtibok ng aking puso, isang bagong desisyon ang unti-unting nabubuo. Kung kailangang maging marumi ang aking mga kamay para bawiin ang sa akin, gagawin ko. Dahil ang Flor na nakilala nilang mahinhin at sunod-sunuran ay unti-unti nang nilalamon ng dilim ng kanilang kataksilan.
Ang bawat pangarap na itinayo ko sa loob ng 10 taon ay tila isang kastilyong buhangin na unti-unting tinatangay ng maruming agos ng kanilang kasinungalingan. Nakaluhod ako sa sahig ng silid ni Manny. Hawak ang isang basahan habang pinupunasan ang ilalim ng kanilang kama. Ang katahimikan ng gabi sa labas ay kabaligtaran ng ingay ng mga kaisipang bumabagabag sa akin. Sa bawat kuskus ko sa malamig na semento, tila naririnig ko ang bawat pangungutya ni Doña Consolacion na umaalingaw-ngaw sa dingding. Nabalik lamang ang aking atensyon sa ginagawa ng may mapansin akong isang kulay asul na envelope na nakatago sa ilalim ng kutsyon malapit sa paanan ng kama. Sa takot na baka ito ay mahalagang dokumento para sa kalusugan ni Manny na nalimutan nila, dahan-dahan ko itong binuksan. Ngunit ang tumambad sa akin ay hindi listahan ng gamot o reseta ng doktor. Ito ay isang bank statement, isang account sa ilalim ng pangalan ni Manny at Glyza. Nanlamig ang aking mga daliri habang binabasa ang mga numero. Ang halagang nakalagay doon ay halos kapareho ng lahat ng perang pinaghirapan kong ipunin sa loob ng maraming taon. Ang pondong akala ko ay unti-unting nauubos para sa pagpapagamot ni Manny. May mga deposito doon na tumutugma sa mga petsa kung kailan ako nagbibigay ng pera kay Doña Consolacion para sa maintenance ng kanyang anak. Hindi pa man ako nakakabawi sa gulat, narinig ko ang mahihina at mabilis na yabag ng paa na papalapit sa kwarto. Agad kong ibinalik ang envelope sa pinagtataguan nito at nagkunwaring abala sa pagpupunas ng cabinet sa gilid. Bumukas ang pinto. Pumasok si Manny, nakamangha-manghang nakatayo, ng tuwid, walang bakas ng panghihina o pagkalumpo na ipinapakita niya sa akin tuwing umaga. Kasunod niya si Doña Consolacion na tila may tinitingnan sa kanyang cellphone. Manny, siguraduhin mo na hindi mahahalata ni Flor na malakas ka na. Kailangan nating makuha ang huling bahagi ng kanyang ipon sa kooperatiba bago tayo tuluyang lumipat sa Makati. Ang boses ni Doña Consolacion ay puno ng kasabikan. Tila isang manghuhutot na nakakita ng ginto. Tumawa ng mahina si Manny, isang tunog na tila kamatayan sa aking pandinig. Huwag kang mag-alala, ma. Konting tiis na lang. Ang tangang iyon ay gagawin ang lahat para sa akin dahil sa utang na loob. Akala niya talaga ay mamamatay na ako. Hindi niya alam na ang perang ibinibigay niya ay ginagamit ko na pambayad sa down payment ng penthouse namin ni Glyza. Mabuti na yung sigurado. Kapag naisalin na ang lahat ng asset sa pangalan ni Glyza, hahayaan na nating ang gobyerno o ang palengke ang bumuhay sa kanya. Wala siyang mapapatunayan dahil sa kanya galing ang pera. Kusang loob niyang ibinigay. Dagdag pa ng matanda habang humahakbang patungo sa bintana. Nanatili akong nakayuko. Ang aking muka ay nakaharap sa cabinet. Pilit na pinipigilan ang anumang tunog na maaaring lumabas sa aking lalamunan. Ang bawat salita nila ay tila mga hampas ng latigo sa aking likuran. Ang lalaking pinag-alayan ko ng aking kabataan, ang lalaking pinagsilbihan ko hanggang sa maging magaspang ang aking mga palad, ay ginagawa akong isang malaking tanghalan ng kanyang panloloko. Nang lumabas sila ng silid, upang pumunta sa balkonahe, dahan-dahan akong tumayo. Ang aking mga tuhod ay nanginginig. Tila anumang oras ay bibigay ang aking katawan. Kinuha ko ang Amerikana ni Manny na nakasabit sa upuan upang ilagay sa laundry basket. Isang nakasanayang gawain ng isang sunod-sunurang asawa. Ngunit may naramdaman akong matigas na bagay. Sa loob ng bulsa nito, inilabas ko ang isang maliit na velvet box. Nang buksan ko ito, isang singsing na may malaking diamante ang kumislap. Tila nanunuya sa aking kahirapan. Sa ilalim ng singsing, may isang maliit na piraso ng papel. Isang resibo mula sa isang sikat na jewelry store sa Makati. Ang petsa sa resibo ay kahapon lang. Ang halaga? Katumbas ng 3 taon kong pagpupuyat sa Quiapo. At sa dulo ng resibo, may nakasulat na maikling mensahe. Para sa aking Reyna,
at sa ating magiging prinsipe. Mahal na mahal kita, Glyza. Nabitawan ko ang resibo. Ang bawat letra doon ay tila naging mga uod na kumakain sa aking puso. Ang lahat ng pagtitiis ko, ang lahat ng pambabastos na tinanggap ko ay ginamit lamang upang paligayahin ang babaeng sumisira sa akin. Tumayo ako ng tuwid. Hindi na alintana kung makita nila ako. Ang lamig na naramdaman ko kagabi ay naging isang naglalagablab na apoy sa loob ng aking dibdib. Ang Flor, na handang magpakamatay para sa kanyang asawa, ay tuluyan ng nalibing sa ilalim ng mga kasinungalingang ito. Habang nakatitig ako sa singsing, narinig ko ang boses ni Manny mula sa labas. Tumatawag sa aking pangalan ng may mapagpanggap na panghihina. Flor! Flor! Nasaan ka na? Ang hapunan ko, nasaan na? Ibinulsa ko ang resibo. Ang aking mukha ay naging isang maskara ng kawalan ng emosyon. Sa unang pagkakataon, hindi ako sumagot ng mabilis. Hininga ako ng malalim, ninanamnam ang pait ng katotohanan bago ito gawing sandata. Parating na, Manny. Mahina kong bulong sa hangin. Parating na ang dulo ng iyong maruming laro. Ang dambanang itinayo ko para sa alaala ng tanging taong nagmahal sa akin nang tunay ay niyuyurakan ng mga paa ng kawalang puso sa gitna ng nagngangalit na bagyo. Ngayong araw ang ika-10 taong anibersaryo ng pagkamatay ng aking ina. Sa gitna ng dilim at lamig ng madaling araw, bago pa man ako pumunta sa palengke, naghanda ako ng isang maliit na altar sa sulok ng kusina. Inilapag ko ang kanyang lumang litrato, isang kupas na larawang kaisa-isa kong kayamanan, sa tabi ng isang puting kandila at ilang piraso ng bulaklak na hiningi ko sa suking tindera sa Quiapo. Ito na lang ang natitira sa akin. Ang tanging koneksyon ko sa nakaraan bago ako naging bilanggo ng mga delgado. Ngunit ang bango ng sampagita ay agad na nabulabog nang pumasok si Doña Consolacion. Bit-bit ang kanyang karaniwang simangot at ang masangsang na amoy ng kanyang pagiging mapagmataas. Flor! Ano ba itong amoy na ito? Nagmumukhang punerarya ang bahay ko dahil sa mga ginagawa mo. Ang kanyang boses ay tila kulog na bumasag sa aking panalangin. Mama, anibersaryo po ng kamatayan ni nanay ngayon. Gusto ko lang po siyang alalahanin kahit sandali. Mahina kong sagot habang pilit kong pinoprotektahan ang ningas ng kandila gamit ang aking palad. Wala akong pakialam sa anibersaryo ng kung sinong patay. Maselan ang pagbubuntis ni Glyza at ang amoy ng kandilang ito ay nakakasama sa bata. Ang malas na aura ng pamilya mo ay hindi pwedeng manatili sa loob ng pamamahay na ito. Sa isang mabilis at malupit na galaw, hinablot ni Doña Consolacion ang kwadro ng aking ina. Bago pa man ako makakilos, buong lakas niya itong ibinalibag sa sementong sahig. Ang tunog ng nabasag na salamin ay umalingaw-ngaw sa buong kusina. Tila ba kasabay nito ang pagkadurog ng aking sariling puso. Huwag! Mama, huwag po! Napasigaw ako at agad na lumuhod sa sahig. Hindi pa nakontento ang matanda. Tinapakan niya ang litrato. Pilit na dinudurog ang imahe ng aking ina sa ilalim ng kanyang tsinelas. Ang mga katulad niyo ay hindi nararapat sa altar. Sa basurahan ang bagsak niyo. Eksaktong sandaling iyon, bumaba si Manny at Glyza dahil sa ingay. Si Glyza, na nakakita ng pagkakataon, ay biglang humawak sa kanyang tiyan at umarte na tila hihimatayin. Manny, ang sakit ng tiyan ko. Ang gulo-gulo dito. Natatakot ang baby. Flor, ano na naman itong eksenang ginagawa mo? Bakit mo binabastos si Mama? Ang sigaw ni Manny ay punong-puno ng puot. Tila ba nakalimutan na niya kung sino ang nagpakain sa kanya nitong mga nakaraang buwan. Manny, ang litrato ni Nanay. Binasag ni Mama. Ang tanging nasabi ko habang nanginginig ang aking mga kamay sa pagpulot ng mga piraso ng bubog, ang matatalim na dulo ng salamin ay humiwa sa aking mga daliri.
Naramdaman ko ang mainit na dugo na humalo sa mga luha ko, ngunit mas matindi ang hapdi sa aking kaluluwa. Pinulot ko ang lukot na litrato ni nanay. Niyakap ito sa aking dibdib. Binaliwala ang bawat bubog na bumaon sa aking balat. Kasalanan mo ito. Kung hindi ka sana nagdadala ng kamalasan dito, hindi magkakagulo. Muling sigaw ni Manny. Lumapit siya sa akin at sa isang iglap, naramdaman ko ang bigat ng kanyang kamay na dumapo sa aking pisngi. Isang sampal na mas masakit pa sa anumang sugat. Umalis ka na. Ngayon din, hindi ko na kailangan ng isang asawang baliw. At walang galang sa nanay ko. Kinaladkad ako ni Manny patungo sa pintuan. Sa labas, ang ulan ay bumubuhos ng napakalakas, tila nakikiramay sa aking kalagayan. Ang bawat patak ng tubig ay tila mga latigo na humahampas sa aking katawan. Manny, gabi na. Bumabagyo sa labas. Pakiusap ko, ngunit ang tanging sagot na natanggap ko ay ang marahas na pagsara ng pinto. Naiwan akong nakatayo sa ilalim ng ulan. Walang saplot sa paa, walang dalang kahit isang sentimo. Ang tanging hawak ko ay ang basang litrato ng aking ina at ang dugo sa aking mga kamay na unti-unting hinuhugasan ng ulan. Ang dilim ng gabi sa Quiapo ay tila gustong lumamon sa akin ng buo. Sa gitna ng kulog at kidlat, naramdaman ko ang lamig na tumatagos hanggang sa aking mga buto. Ngunit kasabay ng panginginig ng aking katawan, naramdaman ko rin ang isang bagay na matagal ko nang kinalimutan. Ang galit. Isang galit na hindi na kayang apulahin ng anumang ulan. Nakatitig ako sa saradong pinto ng bahay delgado. Sa sandaling ito, ang bawat utang na loob ay tuluyan ng nabura ng dugong dumadaloy sa aking mga daliri. Hindi na ako ang floor na iniligtas mo sa apoy, Manny. Dahil ngayong gabi, ang apoy ay nasa loob na ng aking dibdib. Ang bawat patak ng ulan ay tila mga luhang hindi na kayang iluha ng aking mga mata, habang ang lamig ay unti-unting pumapatay sa huling alab ng aking pag-asa. Nakatukod ang aking mga siko sa malamig at basang semento ng isang maliit na waiting shed, malayo ng kaunti sa bahay ng mga delgado. Ang aking katawan ay walang tigil sa panginginig, hindi lamang dahil sa basang damit, kundi dahil sa hapdi ng mga sugat sa aking kamay at pisngi. Yakap-yakap ko pa rin ang basang litrato ng aking ina, ang tanging bagay na nagpapaalala sa akin na minsan ay may nagmahal sa akin ng walang kapalit. Sa gitna ng hagupit ng hangin at malakas na buhos ng ulan, tila naging piping saksi ang madilim na kalsada sa aking pagguho. Naitanong ko sa langit, bakit? Bakit ang taong inalay ko ng lahat ay siya pang bumasag sa akin ng ganito? Biglang nahawi ang dilim ng isang pares ng malalakas na ilaw mula sa isang sasakyan. Ang tunog ng mga gulong na humahagibis sa baha ay unti-unting huminto sa tapat ng aking kinaroroonan. Isang marangyang itim na sasakyan ang tumigil at mula rito ay bumaba ang isang lalaking may dalang malaking itim na payong. Siya ang lalaking nakita ko sa Quiapo. Ang lalaking may malungkot, ngunit matalinong mga mata. "Huwag kang matakot, Flor." Ang kanyang boses ay kalmado, nangingibabaw sa ingay ng bagyo. Lumapit siya at ipinatong ang isang makapal at mainit na coat sa aking mga balikat. 10 taon kitang hinahanap. 10 taon kong hinintay ang sandaling ito. Tiningala ko siya nang may pagtataka. "Sino po kayo? Bakit niyo ako kilala?" "Ako si Attorney Rene. Ako ang katiwala at matalik na kaibigan ng iyong tunay na ama, si Don Victor Santos." Sagot niya habang inaalalayan akong tumayo. Para akong tinakasan ng hininga. "Santos? Pero ang mga magulang ko ay mahirap lang. Namatay sila sa sunog." Umiling si Rene at iniabot sa akin ang isang plastic na folder na hindi nabasa ng ulan. Iyan ang katotohanang itinago ng tadhana sa loob ng mahabang panahon. Ang iyong ina ay tumakas noon dahil sa galit ng pamilya Santos. Ngunit bago mamatay ang iyong ama, noong nakaraang buwan,
Iniwan niya ang lahat ng kanyang ari-arian sa kaisa-isa niyang tagapagmana. Ikaw, Flor, ikaw ang nag-iisang may-ari ng Santos Shipping Lines. Hindi ko magawang magsalita. Ang bawat salita niya ay tila isang panaginip na hindi ko malaman kung totoo. Ngunit may isa pang dokumento sa loob ng folder na kumuha ng aking atensyon. Isang medikal na ulat na may selyo ng isang sikat na ospital. Basahin mo ang huling pahina, Flor. Muling wika ni Rene. Ang kanyang tinig ay puno ng simpatsya. Binuksan ko ang papel. Ang mga salitang medikal ay tila naging malinaw sa aking paningin. Chronic sterility due to childhood mom's complication. Ang pangalan sa itaas ng ulat ay Emmanuel Delgado. Manny. Azoospermia. Walang kakayahang magkaanak. Ang aking bulong ay halos hindi marinig sa gitna ng kulog. Opo. Flor. Baog si Manny mula pa noong bata siya. Alam niya ang katotohanan ito bago ka pa niya pakasalan. Ginamit niya ang iyong kawalang malay para palabasing ikaw ang may kakulangan, para manatili kang nakatali sa kanya sa pamamagitan ng hiya at utang na loob. Paliwanag ni Rene. Naramdaman ko ang isang kakaibang pakiramdam na gumapang sa aking buong pagkatao. Ang sakit na naramdaman ko kanina ay biglang napalitan ng isang malamig at matalim na puot. Ang bata sa loob ng tiyan ni Glyza ay hindi kay Manny. Ang lahat ng sipayo, ang sampal, ang pambabastos, dahil sa hindi ko pagbubuntis, lahat ng iyon ay isang malaking kasinungalingan na binuo nila para sirain ang aking dangal. Niyakap ko ang folder sa aking dibdib. Ang panginginig ng aking katawan ay huminto. Sa gitna ng bagyo naramdaman ko ang pagdaloy ng isang bagong lakas sa aking mga ugat. Ang dugo ng mga santos, ang dugo ng isang pinuno, ay tila nagising mula sa mahabang pagkakahimbing. Tumingin ako kay Rene. Ang aking mga mata ay wala ng bahas ng luha. Attorney Rene, dalhin niyo po ako sa safe house at simulan na nating ihanda ang lahat. Ano ang plano mo, Flor? Tanong ni Rene. Tumingin ako sa direksyon ng bahay ng mga Delgado, kung saan nakita ko ang anino ni Manny at Glyza sa bintana. Tila nagdiriwang sa aking pag-alis. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ipinaranas nila sa akin ang impyerno sa loob ng 10 taon. Ngayon, ibabalik ko sa kanila ang bawat sentimo ng sakit na idinulot nila. Pero hindi sa paraang iniisip nila. Hahayaan ko silang malunod sa sarili nilang kasinungalingan hanggang sa sila mismo ang magmakaawa sa aking paanan. Ama ko, sa bawat hibla ng buhok na nalalaglag sa sahig, unti-unti ring nawawala ang bawat bakas ng pagiging martir na naging kulungan ko sa loob ng 1 dekada. Nakatayo ako sa harap ng isang dambuhalang salamin sa loob ng isang marangyang penthouse sa Makati. Ang paligid ay balot ng katahimikan, malayo sa ingay ng kuyapo at sa nakakarinding boses ni Doña Consolacion. Ang bawat sulok ng silid na ito ay puno ng karangyaan, mula sa malalambot na carpet hanggang sa mga gintong palamuti. Ngunit ang tanging nakikita ko ay ang babaeng nasa harap ko. Ang kanyang mukha ay may bakas pa ng sampal, ang kanyang mga mata ay pagod, at ang kanyang mga kamay ay puno ng kalyo. Ngunit sa ilalim ng mga sugat na yon, may isang bagong ningas na nagmumula sa kaibuturan ng aking pagkatao. Kinuha ko ang isang matalim na gunting mula sa mesa. Hindi ako nagatubili. Sa isang mabilis na paggalaw, pinutol ko ang aking mahabang buhok na palaging hinihila ni Doña Consolacion tuwing siya ay nagagalit. Ang bawat lagaslas ng bakal na tumatama sa aking buhok ay tila musika sa aking pandinig, isang tunog ng paglaya. Flor, handa na ang lahat. Ang boses ni Rene ay naririnig ko mula sa likuran. Nakatayo siya sa may pintuan, bitbit ang isang baso ng mainit na tsa. Bakit ngayon lang, Rene? Bakit hinayaan ni Papa na magdusa ako ng ganito katagal? Tanong ko habang pinagmamasdan ang aking bagong anyo sa salamin. Maikli na ang aking buhok, sapat na para bigyang diin ang talim ng aking panga at ang bagsik ng aking mga mata. Lumapit siya
at iniabot sa akin ang isang lumang sulat. Ito ang huling habilin ni Don Victor. Natatakot siya noon na baka ang mga kaaway niya sa negosyo ay gamitin ka laban sa kanya. Ngunit higit sa lahat, gusto niyang malaman mo ang tunay na halaga ng tao, ang makita mo ang mundo nang walang proteksyon ng yaman. Sabi niya, ang bakal ay kailangang dumaan sa apoy bago maging isang matibay na espada. Ngayon, Flor, ikaw na ang pinakamatibay na espada ng mga santos. Hinaplos ko ang papel ng sulat. Naintindihan ko na. Ang bawat pait na naranasan ko sa kamay ng mga delgado ay naging bahagi ng aking pagsasanay. Ang bawat patak ng aking luha ay naging langis na nagpapadulas sa aking determinasyon. Pumasok ako sa banyo at binuksan ang mainit na tubig. Hinayaan kong balutin ng usok ang buong silid. Sa loob ng bathtub na puno ng mabangong langis, dahan-dahan kong nilinis ang aking katawan. Kinuha ko ang bath scrub at pilit na kinuha ang bawat mantsa, ang bawat amoy ng malansang isda na tila bumaon na sa aking balat. Ang hapdi ng bawat pagkuskos ko sa aking mga kalyo ay tila isang ritual ng paglilinis. Nang lumabas ako, nakasuot na ako ng isang simpleng itim na bestido, gawa sa pinakamahal na sutla. Ngunit walang anumang borloloy. Simple, elegante, at mapanganib. Attorney Rene, simulan na natin ang unang hakbang. Wika ko habang sinusuot ang isang pares ng itim na sapatos na may mataas na takong. Ang tunog ng bawat hakbang ko sa marmol na sahig ay tila isang babala sa mga taong nang api sakin. Ano ang gusto mong gawin sa bahay ng mga delgado? Maaari ko nang ipa-evict sila bukas, mungkahi ni Rene. Umiling ako. Masyadong madali iyon. Gusto ko silang panoorin na unti-unting nalulunod sa sarili nilang kasakiman. Gusto kong isipin nila na sila ay panalo, na ang lahat ng kanilang plano ay nagtatagumpay hanggang sa dumating ang sandaling ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa ay biglang maglaho. Tumingin ako sa bintana kung saan tanaw ang mga ilaw ng lungsod. Sa malayo, alam kong naroon ang Quiapo at naroon ang bahay na naging impyerno ko. Magpapadala tayo ng mensahe kay Doña Consolacion, ngunit hindi mula sa akin, mula sa isang misteryosong investor na interesadong bilhin ang mga utang nila. Hayaan nating isipin nila na dumating na ang kanilang swerte habang dahan-dahan nating hinihigpitan ang bitag sa kanilang mga leeg. Humarap ako muli sa salamin. Ang babaeng martir ay wala na. Ang tanging naroon ay ang reyna ng mga santos, handang bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya, pati na ang kanyang dangal. Flor Santos, bulong ko sa aking sariling refleksyon. Ngayon, matututunan nila kung bakit ang pinakamasakit na sugat ay nanggagaling sa taong akala nila ay wala ng lakas para lumaban. Ang yaman ay hindi lamang tungkol sa ginto, kundi sa kakayahang ituwid ang mga baluktot na tadhana na pilit nilang ipinapasan sa aking mga balikat. Nakatitig ako sa malalaking screen sa loob ng aking opisina sa Santos Shipping. Ang bawat numero na gumagalaw doon, ang stock market, ang mga shipment logs, at ang mga bank accounts ay nasa ilalim na ng aking mga daliri. Ngunit ang pinakaimportanteng folder na nasa harap ko ay ang listahan ng mga utang ng pamilya Delgado. Flor, 60% na ng kanilang mga utang ang nasa ilalim na ng ating mga shell companies. Ulat ni Rene habang inilalapag ang isang tablet sa aking mesa. Si Doña Consolacion ay agresibong nanghihiram ng pera para sa kanyang real estate project sa Cavite. Hindi niya alam na ang bawat pisong hiniram niya ay galing sa kumpanya nga pagmamay-ari mo. Binuksan ko ang aking cellphone at tiningnan ang social media account ni Glyza. May bago siyang post. Isang litrato nila ni Manny sa isang mamahaling restaurant. May bitbit na bagong designer bag at nakasuot ng alahas na pamilyar sa akin. Blessed with my love and our little prince, ang caption nito. Naramdaman ko ang isang malamig na ngiti sa aking mga labi. Ang bag na yon, ang pagkain na yon, lahat ng yun ay binili gamit ang perang pinaghirapan ko sa Quiapo, ang perang akala nila
ay kinuha nila sa isang babaeng wala ng lakas lumaban. Hayaan mo silang magsaya, Rene. Hayaan mong isipin nila na sila ang pinakamapalad na tao sa mundo. Wika ko habang tumatayo at tinitingnan ang abalang kalsada sa labas. Dahil mas masakit ang pagbagsak kapag nasa rurok ka na ng iyong kapalaluan. Nang hapon ding iyon, nagsuot ako ng simpleng damit, isang malaking sombrero at salamin. Pinuntahan ko ang Quiapo, ang amoy ng lansa, ang putik sa semento, at ang sigawan ng mga tao ay tila musika sa aking pandinig. Hindi ito ang impyernong nais kong takasan, kundi ang lugar na humubog sa aking katatagan. Huminto ako sa tapat ng sulyaw ni Aling Nena. Nakita ko siyang hirap na hirap sa pagbubuhat ng isang timba ng yelo. Agad akong lumapit at tumulong sa kanya. Binaliwala ang takot na baka makilala ako. "Salamat, Iha. Napakabait mo naman." Hingal na sabi ni Aling Nena. Tumingin siya sa akin. Pilit na inaaninag ang aking muka sa likod ng malaking salamin. "Parang pamilyar ang kilos mo." Naaalala ko ang anak-anakan kong si Flor. Kawawang bata. Binalita sa akin na pinalayas daw ng kanyang asawa sa gitna ng bagyo. Naramdaman ko ang pagsikip ng aking dibdib. Nasaan na po siya, Aling Nena? Walang nakakaalam. Sana ay ligtas siya. Napakabait na bata niyon. Lahat ay tinitiis para sa pamilya niyang walang utang na loob. Malungkot na sabi ng matanda habang nag-aayos ng paninda. Bago ako umalis, iniabot ko kay Aling Nena ang isang makapal na envelope na nakabalot sa lumang dyaryo. "Para sa inyo po ito," sabi ng isang kaibigan ni Flor. "Kabayaran daw ito sa lahat ng kabutihan niyo sa kanya." "Ano ito?" "Napakarami nito, Iha." Sigaw ni Aling Nena, ngunit naglakad na ako palayo. Hinahayaan ang dagsa ng tao na itago ako. Pagbalik ko sa sasakyan, tumawag si Rene. "Flor," kumagat na ang matanda. Tinanggap ni Doña Consolacion ang malaking loan para sa kanyang project. Iinsangla niya ang titulo ng bahay nila sa Quiapo bilang collateral. Ang tunog ng aking sariling paghinga ay tila isang babala. Ang bahay na yon, ang lugar kung saan nila binuo, ang bawat kasinungalingan laban sa akin, ay malapit nang mapunta sa aking mga kamay. "Ipadala mo na ang unang notice, Rene. Pero huwag mong gagamitin ang pangalan ko. Gamitin mo ang pangalan ng Aurora Holdings. Gusto kong makita ang takot sa kanilang mga mata habang iniisip nila kung sino ang misteryosong tsuno na isitomi. Utos ko ng may autoridad." Sa dilim ng gabi, habang nakatanaw ako sa malayo, alam kong ang unang mitya ng kanilang pagkawasak ay nagsimula na. Si Doña Consolacion ay malapit nang makatanggap ng isang liham na magbabago sa kanyang panaginip tungo sa isang bangungot. Ang bawat pisong ninakaw nila, ang bawat sampal na ibinigay nila, ay may katapat na interes. At ako, ang magiging kolektor na hinding-hindi nila matatakasan. Ang kasakiman ay tila isang malalim na hukay. Habang mas marami kang gustong kunin, mas lalo mong hindi napapansin na unti-unti ka na palang nilalamon ng sarili mong kailaliman. Sa loob ng isang marangyang opisina na pansamantalang nirentahan ni Rene, nakaupo si Doña Consolacion habang suot ang kanyang pinakamagarang terno. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang tinitingnan ang mga dokumentong nasa harap niya. Sa tingin niya, ang suwerte ay tuluyan ng pumanig sa mga delgado matapos ang ilang buwan ng paghihikaos simula. Nang mawala ang gatasan nilang si Flor, si Rene, na nakasuot ng isang mamahaling salamin at seryosong mukha, ay nagpanggap na kinatawan ng Aurora Holdings. "Madam Consolacion, ang proyektong ito sa Cavite ay nangangailangan ng mabilis na aksyon. Maraming ibang investor ang nagkakandara pa, ngunit dahil sa inyong reputasyon, binibigyan namin kayo ng prioridad." Ay, Attorney Rene, hindi kayo nagkamali sa pagpili sa amin. Ang pamilya Delgado ay kilala sa integridad at yaman. Ang pagmamayabang ng matanda ay tila isang lason na dahan-dahang bumabalot sa kanyang sariling leeg.
Kailangan lang namin ng karagdagang 5 milyong piso para masigurado ang lahat ng permit. Walang problema, madam. Ngunit gaya ng napag-usapan, ang collateral para sa malaking loan na ito ay ang inyong ancestral house sa Quiapo. At dahil sa bilis ng transaksyon, ang interest rate ay medyo mas mataas sa normal. Paliwanag ni Rene habang iniaabot ang gintong ballpen. Kahit magkano pa ang interest na yan. Kapag natapos ang proyektong ito, barya na lang sa amin ang halagang yan. Sagot ni Konsolasyon ng walang pag-aalinlangan. Hindi niya binasa ang maliliit na letra sa dulo ng kontrata. Ang mga sugnay na nagsasabing sa oras na hindi sila makabayad ng 1 buwan, ang lahat ng kanilang ari-arian ay automatikong mapupunta sa Aurora Holdings. Samantala, sa bahay ng mga Delgado, abala si Glyza sa pag-aayos ng kanyang mga gamit. Akala niya ay walang nakakakita sa kanya. Ngunit ang bawat galaw niya ay nakatala sa mga ulat na natatanggap ko mula sa mga taong inupahan ni Rene. Hello? Oo, nakuha ko na ang paunang pera. Bulong ni Glyza sa kanyang cellphone habang nakasandal sa pader ng kusina. Huwag kang mainip. Kapag nakuha ko na ang malaking bahagi ng pera ni Manny mula sa joint account nila, lalayas na tayo dito. Hayaan nating mabulok ang matandang yon at ang baliw niyang anak sa utang. Ang tunog ng kanyang mapanuyang tawa ay tila isang kumpirmasyon ng lahat ng aking hinala. Si Glyza ay hindi lamang isang kabit. Siya ay isang manggaganso na nakahanap ng mas malaking biktima sa katauhan ni Manny. Pinapanood ko ang lahat mula sa aking madilim na opisina. Hawak ko ang orihinal na titulo ng bahay sa Quiapo. Ang titulo na matagal nang naisangla ni Konsolasyon sa ibang tao at lihim kong tinubos sa ilalim ng aking pangalan. Sila ay nakatira na lamang sa isang ilusyon ng pag-aari. Floor, nilagdaan na niya ang lahat. Ang mensahe ni Rene na lumitaw sa aking screen. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang bawat pirma ni Doña Konsolasyon ay tila mga pako na itinatanim sa kabaong ng kanilang marangyang buhay. Ang trap ay handa na at sila mismo ang nagsara ng pinto. Manny, Konsolasyon! Akala nyo ay nakuha nyo na ang lahat ng sakin. Bulong ko sa hangin habang pinagmamasdan ng dapit hapon sa labas. Hindi nyo alam. Ang bawat pisong hawak nyo ngayon ay may kapalit na hininga. Ang bawat tawa nyo ay may katumbas na luha na balang araw ay kayo mismo ang iinom. Eksaktong sandaling iyon, narinig ko ang tunog ng isang sasakyan na pumarada sa ibaba. Si Manny iyon, bit-bit ang mga bagong gamit na binili, gamit ang perang akala niya ay sa kanya. Hindi niya alam, ang bawat hakbang niya patungo sa pintuan ay isang hakbang palapit sa bangin na ako mismo ang naghukay. Ang huling titig sa nakaraan ay hindi laging puno ng pighati. Kung minsan, ito ay isang malamig na pagkilala na ang taong dati mong sinamba ay naging isang hungkag na anino na lamang ng iyong mga maling akala. Sa huling pagkakataon, bago ko tuluyang hubarin ang balat ng pagiging mahirap, nagpasya akong harapin si Manny. Nagsuot ako ng aking lumang duster, ang damit na may mantsa pa ng kalawang mula sa Sulyao sa Quiapo, at naghintay sa kanya sa tapat ng isang maliit na parke malapit sa aming dating bahay. Gusto kong makita kung may natitira pa bang kahit katiting na konsensya sa loob ng lalaking inalayan ko ng 10 taon. Ang ugong ng isang bagong sasakyan ay bumasag sa katahimikan ng kalsada. Isang puting SUV ang huminto sa aking tapat at mula rito ay bumaba si Manny. Suot niya ang isang mamahaling polo shirt, may bitbit na bagong cellphone at ang kanyang kilos ay puno ng kayabangan na tila siya ang hari ng buong Maynila. Flor, anong ginagawa mo rito? Ang kanyang boses ay puno ng pandidiri. Tila ba nakakita siya ng isang basurang itinapon na at bumabalik sa kanyang harapan. Sabi ko na nga ba, hindi mo kayang mabuhay nang wala ako. Ano, nagugutom ka na ba? Wala na bang bumibili ng malansa mong isda? Nanatili akong tahimik
Pinagmamasdan ang bawat guhit sa kanyang muka. Manny, kailangan nating mag-usap. Ang bahay, ang mga utang ni Mama Consol. Alam mo ba ang pinapasok nyo? Isang malakas na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tunog na tila kalawang na kumakain sa aking pandinig. Huwag mo kaming pakialaman, Flor. Masyado ka kasing nega, kaya kami namalas sa buhay. Ngayon, ang pamilya Delgado ay nasa rurok na ng tagumpay. May mga bago kaming investors at sa susunod na linggo, magpapakasal na kami ni Glyza sa isang engranding seremonya sa isang 5-star hotel sa Makati. Lumapit siya sa akin. Sapat na para maamoy ko ang kanyang mamahaling pabango na pilit itinatago ang baho ng kanyang pagkatao. Tingnan mo ang sarili mo, Flor. Ang dumi mo, ang baho mo, at ang tanda mo na. Sino ba namang lalaki ang magtitiyaga sa isang baog at tinderang tulad mo? Si Glyza, bata pa, maganda, at higit sa lahat, bibigyan ako ng tagapagmana. Naramdaman ko ang isang matinding habag sa aking puso. Hindi habag para sa aking sarili, kundi para sa kanya. Nakatayo siya sa harap ng isang bangin, nakangiti habang hinihintay ang pagbagsak, ngunit ang tanging nakikita niya ay ang ilusyon ng kayamanan. Ang bawat salita niya ay tila hangin na dumadaan sa isang tuyong kakahuyan, maingay, ngunit walang saysay. Manny, ito na ang huling pagkakataon. Sabihin mo ang totoo tungkol sa kalagayan mo, tungkol sa baby ni Glyza. Baka mapatawad pa kita. Mahina kong wika, isang huling pagsubok sa kanyang kaluluwa. Kalokohan! Huwag mong idamay ang anak ko sa mga inggit mo. Mamatay ka sa inggit, Flor. Sigaw niya habang binubuksan ang pinto ng kanyang sasakyan. Bago siya pumasok, may kinuha siyang isang makintab na sobre mula sa dashboard at maras itong ibinalibag sa aking paanan. Ang sobre ay bumagsak sa putikan. Ang dumi ng kalsada ay agad na kumalat sa maputing papel. Ayan ang invitation para sa engagement party namin. Pumunta ka para makita mo kung ano ang tunay na buhay na kailanman ay hindi mo mararanasan. Pumasok ka bilang katulong o kahit tagahugas ng plato. Baka doon ay mas bagay ka pa. Pangungutya niya bago mabilis na pinaharurot ang sasakyan palayo. Pinulot ko ang imbitasyon mula sa putik. Ang mga gintong letra ay kumikinang sa ilalim ng araw. The engagement of Emmanuel Delgado and Glyza Marie Castro. Tumingin ako sa direksyon ng kanyang pag-alis. Ang aking muka ay naging kasing tigas ng marmol. Ang huling hibla ng pag-aalinlangan sa aking puso ay tuluyan ng naputol. Salamat sa imbitasyon, Manny. Bulong ko habang pinupunasan ng dumi sa sobre gamit ang aking duster. Darating ako at sisiguraduhin ko na ang gabing iyon ang magiging huling gabi ng inyong pagtulog sa isang malambot na kama. Itinapon ko ang duster sa isang basurahan sa tabi ng kalsada at sa ilalim nito, lumabas ang isang matatag at bagong floor. Ang oras ng pagtitiis ay tapos na. Ngayon, ang reyna ay maghahanda na para sa kanyang huling hakbang sa chessboard. Para sa isang tinderang tulad niya, ang basura ay nararapat lamang sa kalsada, hindi sa gitna ng ganitong karangyaan. Hayaan nating isipin niya na nanalo siya sa pagpunta rito dahil mamaya ipapakita ko sa lahat kung gaano siya kalansa. Ang tinig ni Doña Consolacion ay puno ng kamandag habang bumubulong siya kay Manny sa gitna ng naglalakihang chandelier ng Grand Ballroom sa isang hotel sa Makati. Ang bawat kislap ng kristal sa kisame ay tila sumasalamin sa kasinungalingang binuo nila para sa gabing ito. Si Manny, na nakasuot ng isang mamahaling tuksido, ay nakangiti ng may pagmamayabang habang hawak ang isang baso ng champagne. Sa tabi niya, si Glyza ay tila isang anghel sa kanyang puting bestido, bagaman ang itim na balakubak sa kanyang budhi ay hindi kayang itago ng anumang makeup. Ang bango ng mga mamahaling bulaklak at ang banayad na tugtog ng biolin ay pumupuno sa bawat sulok ng silid, isang mundong sadyang binuo
para sa mga taong ang tanging halaga ay ang kislap ng kanilang alahas. Sa kabilang dulo ng ballroom, dahan-dahang bumukas ang dambuhalang pintuan na gawa sa mabigat na kahoy. Walang anumang ingay, walang anumang anunsyo, ngunit ang bawat mata sa loob ng silid ay tila nahila ng isang napakalakas na puwersa patungo sa pasukan. Isang babae ang pumasok. Nakasuot siya ng isang midnight blue na gown na gawa sa pinong sutla na tila yumayakap sa kanyang hubog ng may dignidad. Ang kanyang maikling buhok ay maayos na nakastyle, nagbibigay diin sa talim ng kanyang mga mata na tila mga diamanteng itim. Wala siyang suot na maraming alahas, maliban sa isang maliit na lakit na ginto na pamilyar sa aking alaala. Ang bawat hakbang ng kanyang itim na stilettos sa makinis na marmol ay tila isang pintig ng katarungang matagal na ipinagkait. Floor? Ang bulong ni Manny ay halos hindi lumabas sa kanyang lalamunan. Ang baso ng champagne sa kanyang kamay ay nanginginig. Ang mga bula nito ay tila sumasabay sa kaba ng kanyang dibdib. Hindi ito ang floor na nakasuot ng duster na puno ng kaliskis. Hindi ito ang floor na yumuyuko sa bawat mura ni Doña Consolacion. Ang babaeng nasa harap nila ay isang reyna na tila pagmamay-ari ang bawat pulgada ng lupang kanyang tinatapakan. Huminto ako sa gitna ng ballroom, sapat na para maramdaman ang bawat titig ng mga bisitang kabilang sa mataas na lipunan. Nakita ko ang takot na gumapang sa mukha ni Doña Consolacion, ang pamumutla ni Manny, at ang pagkuyom ng mga palad ni Glyza. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang aking boses ay malinaw at kalmado. Nangingibabaw sa bulungan ng mga tao. Naglakad ako patungo sa entablado kung saan nakatayo ang pamilya Delgado. Ang bawat hakbang ko ay tila pagguho ng bawat pader ng kanilang kasinungalingan. Lumapit si Rene sa aking tabi. Bit-bit ang isang briefcase na naglalaman ng mga dokumentong magiging mitya ng kanilang pagkawasak. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay naging kasing bigat ng isang hatol. Ang hangin ay tila naging manipis, mahirap lang hapin para sa mga taong may itinatagong dumi sa kanilang mga kamay. Hinarap ko si Manny. Ang kanyang mga mata ay pilit na umiiwas. Tila ba ang aking presensya ay isang sulo na naglalantad sa dilim ng kanyang pagkatao. Tumingin ako kay Doña Consolacion na ngayon ay pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga labi sa likod ng isang mapanuyang ngiti. Sabi mo, Manny, ang mga katulad ko ay nararapat lamang sa dumi ng kuyapo. Wika ko nang may banayad ng ngiti. Ngunit ngayong gabi, nais kong malaman nyo na ang bawat dumi na tinapon nyo sa akin ay naging bahagi ng lupang pagtatayuan ko ng inyong katapusan. Kinuha ko ang mikropono mula sa podium. Ang tunog ng aking paghinga ay narinig ng lahat. Sa sandaling ito, ang puso ko ay hindi na nanginginig sa sakit. Ang tanging nararamdaman ko ay ang lamig ng katarungan na handa ng ibuhos sa kanilang mga ulo. Bakit ang isang gabing dapat ay puno ng pagdiriwang ay biglang naging isang hukuman kung saan ang bawat lihim ay handa ng ibunyag? Sino ang tunay na mayaman kapag ang lahat ng maskara ay tuluyan ng natanggal sa gitna ng liwanag? Ang katotohanan ay hindi laging nagpapalaya. Kung minsan, ito ay isang dambuhalang pader na gumuguho sa ibabaw ng mga taong nabuhay sa loob ng kanilang sariling mga kasinungalingan. Nanatili akong nakatayo sa gitna ng entablado. Ang liwanag ng spotlight ay nakatuon sa aking bawat galaw. Sa aking likuran, ang malaking screen na dapat sana ay magpapakita ng video ng matatamis na sandali ni Manny at Glyza ay nananatiling madilim. Isang tango ang ibinigay ko kay Rene, na agad namang kumilos sa gilid ng control booth. Floor, stop this nonsense! Security! Ilabas ang babaeng ito. Ang sigaw ni Manny ay puno ng desperasyon. Ang kanyang boses ay pumiyok sa takot. Ngunit walang security na lumapit. Ang bawat tauhan sa hotel na ito ay nasa ilalim na ng utos ng Santos Shipping. Sa isang iglap na buhay ang screen, ngunit hindi mga bulaklak o puso ang lumabas.
isang medikal na sertipiko, may selyo ng isang kilalang laboratorio, 10 taon na ang nakalilipas, ang bumandera sa buong ballroom. Ang pangalang Emmanuel Delgado ay malinaw na nakasulat sa itaas. At sa ilalim nito, ang salitang chronic sterility ay tila isang hatol na nakasulat sa dugo. Ang bulungan ng mga bisita ay tila isang malakas na agos ng tubig na biglang humampas sa pader. Ang bawat mata ay lumipat mula sa screen patungo kay Manny, na ngayon ay tila isang estatwa ng asin, putla, naninigas, at unti-unting nadudurog. Ano ito, Manny? Isang biro? Ang boses ng isang mayamang negosyante mula sa madla ay puno ng panunuya. Sabi mo ay magkakaroon ka na ng tagapagmana, pero ayon dito, kahit isang butil ng binhi ay wala ka? Hindi pa doon nagtapos ang lahat. Muling nagbago ang imahe sa screen. Isang DNA paternity test result. May petsang kahapon lamang ang lumabas. Ang resulta? 0% probability of paternity. Ang bata sa sinapupunan ni Glyza ay hindi kay Manny. Kasunod nito ang isang serye ng mga litrato ni Glyza na kasama ang isang lalaki sa isang tagong apartment. Ang tunay na ama ng kanyang dinadala. Hindi totoo yan. Fake yan. Inimbento lang yan ni Flor dahil sa inggit. Ang hiyaw ni Glyza ay naging isang matinis na tili na bumasag sa elegansya ng gabi. Sinubukan niyang lumapit sa akin. Ang kanyang mga kuko ay tila mga kalmot ng isang hayop na nasusukol. Ngunit hinarangan siya ng 2 malalaking bodyguard. Tiningnan ko si Manny. Ang kanyang mukha ay hindi na maipinta. Ang kahihiyang idinulot niya sa akin sa harap ng mga nurse sa ospital. Ang bawat sampal niya sa akin dahil sa pagiging baog ko ay bumalik sa kanya ng 1,000 beses na mas matindi. Ang pinakamasakit na bahagi, ang mga taong kanina lang ay bumabati sa kanya. Ang mga taong pinagmamayabangan niya ng kanyang suwerte ay nagsimula ng magtawanan. Isang mahina at mapanuyang tawa ang nagsimula sa likuran hanggang sa kumalat ito sa buong ballroom. Ang tunog ng kanilang halakhak ay tila mga latigo na humahampas sa kanyang ego. Nakakaawa ka, Manny. Wika ko. Ang aking boses ay kalmado, ngunit bawat salita ay may bigat ng 1,000 kilo. Ginamit mo ang aking katahimikan para itago ang sarili mong kahinaan. Pinaniwala mo ako na ako ang may kulang, habang ikaw ay nagpapakasasa sa kasinungalingan kasama ang isang babaeng ginagawa ka lang palabigasan. Lumapit si Doña Consolacion. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at takot. Wala kang ebidensya, Flor. Ang mga Delgado ay hindi mapapabagsak ng isang tinderang tulad mo. Ngumiti ako ng malamig. Hindi ako ang magpapabagsak sa inyo, madam. Ang sarili niyo mismong kasakiman ang gumawa niyan. Eksaktong sandaling iyon, ang tunog ng mabibigat na yabag ng mga sapatos ay narinig mula sa pintuan. Isang grupo ng mga pulis na nakauniforme, kasama ang ilang tauhan mula sa National Bureau of Investigation, ang pumasok sa ballroom. Ang kislap ng kanilang mga badge ay tila mas maliwanag pa sa mga chandelier. Glyza Marie Castro, ang boses ng opisyal ay seryoso at walang emosyon. You are under arrest for multiple counts of estafa, large-scale fraud, and identity theft. At sa inyo, Mr. Emmanuel Delgado, may kailangan din kaming itanong tungkol sa mga dokumentong pinirmahan nyo sa ilalim ng Aurora Holdings. Ang mukha ni Glyza ay naging kasing puti ng kanyang bestido. Sinubukan niyang tumakas patungo sa kusina, ngunit ang tunog ng mga posas na nagkikiskisan ay naging huling musika ng kanyang gabi. Habang kinakaladkad sila palabas, nanatili akong nakatayo sa entablado. Pinanood ko silang magmakaawa. Pinanood ko ang pagguho ng kanilang mundo sa gitna ng karangyaang akala nila ay kanila. Ang bawat luha ni Glyza at bawat panginginig ni Manny ay tila kabayaran sa bawat sugat na ibinigay nila sa akin sa ilalim ng ulan. Ang bahay na ito ay naging saksi sa bawat patak ng aking luha at bawat hapdi ng aking pagtitiis. At ngayon, ito rin ang magiging saksi sa inyong tuluyang paglalaho. Sa gitna ng kahihiyang kayo rin ang naghahasik.
Kinaumagahan matapos ang madugong gabi sa ballroom, ang sikat ng araw sa Quiapo ay tila mas matalim at mas maliwanag. Sa harap ng lumang bahay ng mga Delgado, isang malaking truck ang nakaparada at ang tunog ng mga mabibigat na yabag ng mga kargador ay pumupuno sa hangin habang inilalabas nila ang mga muebles na puno ng alikabok ng nakaraan. Nakatayo si Doña Consolacion sa labas ng pinto. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang pilit niyang hinaharangan ang mga tauhan ng korte. Wala kayong karapatan. Ang bahay na ito ay sa akin. Mga magnanakaw kayo. Ang ugong ng isang marangyang sasakyan ay huminto sa tapat ng gate. Bumaba ako. Bit-bit ang kapangyarihang hindi kailanman mabibili ng kanilang pekeng titulo. Ang tunog ng aking sapatos sa basag na semento ng sidewalk ay tila isang babala na hindi na nila kayang takasan. Floor, itigil mo ito. Hayop ka. Pagkatapos ng lahat ng itinulong namin sa'yo, ganito ang igaganti mo? Ang sigaw ni Doña Consolacion ay pumiyok sa tindi ng kanyang emosyon. Lumapit siya sa akin. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pagnanais na muli akong saktan. Ngunit agad siyang naharang ng aking mga bodyguard. Itulong. Ang aking boses ay kalmado, ngunit tila yelong dumampi sa mainit na balat. Ang tinutukoy niyo ba ay ang 10 taon ng pagtrato sa akin na parang hayop? O ang pagnanakaw niyo sa bawat sentimong pinaghirapan ko sa palengke para lang tustusan ang bisyo ng inyong anak? Inilabas ni Rene ang mga dokumento ng foreclosure. Madam, ayon sa batas, ang Aurora Holdings na ngayon ang may-ari ng lupang ito at lahat ng nakatayo rito. Mayroon kayong 1 oras para kunin ang inyong mga personal na gamit. Higit pa doon, tatawag na kami ng pulis para sa sapilitang pagpapaalis. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko si Manny na nakaupo sa isang silyang kahoy sa gilid ng kalsada. Ang kanyang mukha ay puno ng kawalan ng pag-asa, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kawalan. Ang lalaking dati ay napakayabang, ay tila isang basang sisiw na ngayon. Wala ng lakas, kahit ang magsalita. Lumapit ako kay Doña Consolacion. Sa kanyang kanang kamay, mahigpit niyang hawak ang isang maliit na pouch. Sa isang mabilis na galaw, kinuha ito ng aking tauhan at iniabot sa akin. Sa loob ng pouch, naroon ang gintong pulseras ng aking ina. Ang alaala na pilit nilang ninakaw. Ito lang ang kailangan ko rito. Wika ko habang dahan-dahang isinusuot ang pulseras sa aking magaspang paring pulso. Ang lamig ng ginto ay tila nagbigay ng init sa aking puso. Ang lahat ng iba pang narito, ang mga gamit nyo, ang inyong kapalaluan, ay wala ng halaga sa akin. Maaari nyo nang kunin ang lahat ng basurang iyan at lumayas sa bahay ko. Saan kami pupunta? Flor, maawa ka. Wala kaming matutuluyan. Ang boses ni Consolacion ay naging isang pagsamo. Ang kanyang pagiging mapagmataas ay biglang naglaho nang makita niya ang mga kargador na inilalabas na pati ang kanyang paboritong silya. Noong pinalayas niyo ako, sa gitna ng bagyo, tinanong niyo ba kung saan ako pupunta? Tanong ko habang nakatitig ng diretso sa kanyang mga mata. Ginamit niyo ang utang na loob para ikulong ako sa impyerno. Ngayon, ituring niyo na lang ito na ang aking huling bayad. Ang kalayaan ko ay hindi na kayang bayaran ng kahit anong halaga. Pinanood ko silang mag-impake ng kanilang mga damit sa mga lumang plastic bags. Ang mga kapitbahay sa Quiapo ay nakadungaw sa kanilang mga bintana. Ang mga bulungan nila ay tila mga bubuyog na sumasabay sa kahihiyan ng mga Delgado. Ang pamilyang dati ay kinatatakutan dahil sa kanilang kunwaring yaman ay naging tuntungan na lang ng tsismis sa palengke. Bago ako sumakay sa aking sasakyan, tumingin ako sa itaas ng bahay. Ang bintana kung saan ko dati pinapanood ang ulan, habang umiiyak ay bukas na ngayon. Hinahayaan ang sariwang hangin na pumasok at linisin ang amoy ng panlilinlang. Floor! Ang mahinang tawag ni Manny mula sa kalsada. Lumingon ako, ngunit ang tanging nakita ko ay isang lalaking hindi ko nakilala.
Isang estranghero na kailanman ay hindi naging bahagi ng aking tunay na buhay. Tapos na ang kwento natin, Manny. Ang bawat luhang ibinigay ko sa inyo ay bayad na. Huwag na huwag mo nang babanggitin ang pangalan ko. Dahil sa mundong ito, patay na ang Floor na sinaktan nyo. Pinaharurot namin ang sasakyan palayo. Iniwan silang nakatayo sa gitna ng kalsada kasama ang kanilang mga basurang gamit. Sa salamin ng sasakyan, nakita ko ang pagbagsak ni Konsolasyon sa semento. Humahagulgol habang ang truck ng mga kargador ay tuluyan ng isinasara ang pinto ng bahay. Ang hustisya ay hindi laging matamis, kung minsan ay may lasa rin itong pait. Ngunit sa bawat pag-ikot ng gulong palayo sa Quiapo, naramdaman ko ang pagluwag ng dibdib ko. Ang tanikala ay tuluyan ng naputol. Ang bawat langaw na dumadapo sa kanilang hapagkainan ay tila isang paalala na ang rurok ng kanilang kapalaluan ay nauwi sa putika ng tondo, kung saan ang bawat hininga ay amoy alat at dusa. Sa isang masikip at madilim na paupahan, sa gilid ng estero, kung saan ang ingay ng mga bata sa kalsada at ang masangsang na amoy ng basura ay hindi nawawala. Doon ko natagpuan ang mga labi ng pamilyang Delgado. Nakaupo ako sa loob ng aking sasakyan, nakatanaw mula sa madilim na salamin. Pinagmamasdan ang buhay na dati ay ipinaranas nila sa akin, ngunit ngayon ay kanila nang pasanin. Sa loob ng maliit na silid na sapat lang para sa isang higaan, nakita ko si Manny. Nakaupo siya sa isang luma at butas-butas na tumba-tumba. Ang kanyang katawan ay tila lumiit. Ang kanyang mga braso ay naging tila mga tuyong sanga ng kahoy. Dahil sa tindi ng stress at kahihiyang inabot, tuluyan nang nanghina ang kanyang katawan. Isang tunay na pagkakalumpo na hindi na kailangan ng pag-arte. Manny, inumin mo na itong lugaw. Huwag kang mag-inarte dahil ito lang ang kaya ng barya nating natitira. Ang sigaw ni Doña Consolacion ay umalingaw-ngaw hanggang sa labas. Wala na ang kanyang marangyang terno. Ngayon ay nakasuot na lamang siya ng isang kupas na duster. Ang kanyang buhok ay hindi na nakaayos. At ang kanyang mukha ay puno ng mga kulubot ng galit at pagsisisi. Ang bawat kilos niya ay puno ng pait, habang padabog niyang inilalapag ang isang plastik na mangkok sa harap ng kanyang anak. Kung hindi ka sana naging mahina, kung hindi ka sana nagpadala sa babaeng iyon, hindi tayo magtitiyaga sa impyernong ito. Patuloy ng matanda, ang kanyang boses ay tila isang sirang plaka na walang tigil sa panunumbat. Kasalanan ko. Ikaw ang nagturo sa akin na ang pera ang pinakamahalaga, Ma. Ikaw ang nagpilit na huthutan si Floor hanggang sa wala nang matira sa kanya. Ang sagot ni Manny ay pabulong lamang dahil wala na siyang lakas para sumigaw, ngunit ang bawat salita ay puno ng lason. Ngayon, nasaan na ang mga kaibigan mo? Nasaan na ang mga kumpare mong akala mo ay tutulong sa atin? Sila ay nakakulong sa isang paulit-ulit na bangungot ng paninisi. Ang pagmamahal na akala nila ay nagbibigkis sa kanila ay napalitan ng isang malalim na pagkamuhi. Sila ang naging bilanggo ng isa't isa sa loob ng isang silid na walang bintana patungo sa pag-asa. Mula sa aking kinaroroonan, naramdaman ko ang isang malalim na katahimikan sa aking puso. Inasahan ko na baka makaramdam ako ng matinding tuwa o halakhak habang nakikita silang nagdurusa, ngunit ang tanging naroon ay isang malamig na pagtanggap. Ang karma ay hindi isang mabilis na kidlat, kundi isang dahan-dahang pagguho ng lahat ng bagay na itinayo sa kasinungalingan. Floor, gusto mo bang bumaba? Mahinang tanong ni Rene habang nakatitig din sa maliit na barong-barong. Humiling ako. Ang tunog ng aking pulseras na nagkikiskisan sa aking braso ay tila isang sagot. Hindi na kailangan, Rene. Ang pagpapakita ko sa kanila ay magbibigay lang ng saysay sa kanilang dusa. Gusto kong manatili silang ganito. Ang ituring na ang bawat araw ay isang parusa mula sa isang taong hindi na nila kailanman makikita.
Pinaandar ni Rene ang makina ng sasakyan. Habang dahan-dahan kaming lumalayo sa madilim na eskinita ng tondo, tiningnan ko sa huling pagkakataon ang anino ni Manny na nakayuko sa dilim. Naalala ko ang floor na umiiyak sa ilalim ng ulan. Ang floor na naniniwalang wala na siyang halaga. Ang floor na yon ay tuluyan ng malaya. Ang tunay na paghihiganti ay hindi ang makita silang mamatay, kundi ang makita silang mabuhay sa mundong sila mismo ang lumikha. Habang ikaw ay masayang naglalakad palayo sa kanilang alaala. Saan tayo pupunta ngayon, Floor? Tanong ni Rene. Ang kanyang mga mata ay sumusulyap sa akin nang may paghanga at isang bagay na mas malalim pa. Sa daungan, Rene. Wika ko habang nakatanaw sa malayo kung saan ang abot-tanaw ay nagsisimula ng magkulay ginto. Gusto kong makita ang pagsikat ng araw sa ibabaw ng dagat. Gusto kong malaman kung ano ang pakiramdam ng huminga nang walang dalang bigat sa dibdib. Naramdaman ko ang paghawak ni Rene sa aking kamay. Isang banayad na haplos na hindi humihingi ng kapalit. Isang proteksyong hindi kailanman naging kulungan. Sa sandaling iyon, alam kong ang sugat sa aking pagkatao ay nagsisimula na ngang maghilom. Ang sugat na dulot ng kataksilan ay hindi naghihilom sa pamamagitan ng pagkalimot, kundi sa pamamagitan ng pagtanggap na ang bawat peklat ay bahagi ng isang mas matatag na bukas. Nakatayo ako sa malawak na balkonahe ng Santos Shipping Tower. Suot ang isang puting silk suit na tila sumasalamin sa kalinisan ng aking bagong simula. Ang hangin mula sa Manila Bay ay humahaplos sa aking mukha. Dala ang amoy ng dagat, isang amoy na dati ay nagpapaalala sa akin ng hirap sa Quiapo. Ngunit ngayon ay simbolo na ng aking kapangyarihan at kalayaan. Ang bawat barkong dumarating at umaalis sa daungan ay tila mga pintig ng isang pusong muling natutong mangarap. Floor, nandito na ang mga dokumento para sa alay sa mga Ina Foundation. Ang boses ni Rene ay banayad. Tila isang mainit na kumot sa gitna ng malamig na umaga. Lumapit siya at inilapag ang isang folder sa ibabaw ng mesa. Maraming kababaihan mula sa Quiapo at Tondo ang nag-apply para sa livelihood program. Sa wakas, ang pangarap mong matulungan ang mga tulad mong dumaan sa pang-aapi ay magkakaroon na ng katuparan. Binuksan ko ang folder at pinagmasdan ang mga mukha ng mga babaeng nandoon. Nakita ko sa kanilang mga mata ang takot, ang pagod, at ang pag-asang minsan ko ring naramdaman. Salamat, Rene. Gusto kong malaman nila na ang utang na loob ay hindi dapat maging tanikala. Gusto kong matutunan nilang mahalin ang sarili nila bago ang iba. Alam mo, Floor, wika ni Rene habang tumatabi sa akin sa railings, ang kanyang mga mata ay nakatingin din sa abot-tanaw. Sa loob ng 10 taon na pinapanood kita mula sa malayo, palagi kong itinatanong sa sarili ko kung kailan ko makikita ang nangiting ito. Ang nangiting hindi pilit, ang nangiting galing sa kaluluwa. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga pisngi. Ang bawat sandaling kasama ko si Rene ay tila isang dahan-dahang pagtuklas sa isang mundong hindi ko inakalang umiiral. Isang mundong ang pag-ibig ay hindi pagsakop, kundi pagsuporta. Nang hapon ding iyon, nagpasya kaming lumabas ng lungsod. Pumunta kami sa isang pribadong dalampasigan sa Batangas, kung saan ang buhangin ay kasing puti ng mga ulap at ang tunog ng mga alon na humahampas sa pampang ay tila isang uyayi. Umupo kami sa isang maliit na cottage, malayo sa mga kamera at ingay ng negosyo. Nagpahanda kami ng simpleng hapunan, mga sariwang isda na inihaw sa uling. Habang hinahati ko ang isda, gamit ang aking mga daliri, naalala ko ang mga araw ko sa palengke. Ngunit sa pagkakataong ito, walang Doña Konsolasyon na sisigaw sa akin. Walang Manny na diringi sa aking amoy. Masarap pa rin ang kumain gamit ang kamay, di ba? Biro ni Rene habang inaabutan ako ng kalamansi. Tumawa ako ng malakas.
Isang tunog na tila musika sa paligid. Sobra! Dito ko nararamdaman na ako pa rin si Flor, ang babaeng marunong magpahalaga sa maliliit na bagay. Gaano man karami ang yaman sa bangko, sa ilalim ng papalubog na araw, na nagkukulay kahel at lila ang langit, dahan-dahang hinawakan ni Rene ang aking kamay. Ang kanyang palad ay mainit at magaspang din dahil sa pagtatrabaho, ngunit ang bawat daliri niya ay tila nagbibigay ng bagong lakas sa aking mga ugat. Hindi ko binawi ang aking kamay. Sa halip, hinigpitan ko ang hawak, tinatanggap ang bawat tahimik na pangako na dumadaloy sa pagitan naming dalawa. Hindi kita kailanman pipilitin, Flor. Bulong niya, ang kanyang boses ay humahalo sa banayad na ugong ng hangin sa mga puno ng niyog. Maghihintay ako kahit gaano pa katagal, hanggang sa ang bawat sugat sa puso mo ay tuluyan ng maging peklat na lang ng nakaraan. Rene, ikaw ang dahilan kung bakit natuto akong tumingin muli sa salamin nang walang kahihiyan. Sagot ko habang nakasandal ang aking ulo sa kanyang balikat. Ang amoy ng kanyang malinis na damit at ang init ng kanyang katawan ay naging aking bagong kanlungan. Pagbalik namin sa opisina kinagabihan, may isang puting sobre na naghihintay sa ibabaw ng aking mesa. Wala itong pangalan ng nagpadala. Tila ba isa itong lihim na mensahe mula sa kalawakan. Dahan-dahan ko itong binuksan. Ang tunog ng papel na nagkikiskisan ay tila isang tibok ng kaba sa aking dibdib. Sa loob ng sobre ay may isang sulat na nakasulat sa kamay. Puno ng mga mantsa ng luha, ngunit malinaw ang bawat letra. Miss Flor, hindi niyo po ako kilala, ngunit isa ako sa mga babaeng tinulungan niyo sa Quiapo noong nakaraang buwan. Dahil sa inyo, nakalaya ako sa asawa kong mapanakit. Dahil sa inyo, may pagkain na ang mga anak ko ngayong gabi. Salamat po dahil ipinakita niyo sa amin na may pag-asa pa ang mga tulad naming nasa dilim. Kayo ang aming liwanag. Naramdaman ko ang pag-apaw ng luha sa aking mga mata, ngunit hindi na ito luha ng pait. Ito ay luha ng kagalakan. Ang bawat dusa na pinagdaanan ko ay nagkaroon na ng saysay. Ang peklat sa aking puso ay hindi na lamang tanda ng sakit, kundi isang mapa patungo sa kaligtasan ng iba. Humarap ako sa bintana, tinitingnan ang mga ilaw ng lungsod na tila mga bituing bumagsak sa lupa. Ngunit sa gitna ng aking katahimikan, napansin ko ang isang maliit na detalye sa dulo ng sulat. Isang pamilyar na simbolo na iginuhit ng maliit. Isang simbolong nakita ko na noon sa mga gamit ni Manny. Isang matinding kaba ang muling humaplos sa aking dibdib. Sino nga ba ang tunay na nagpadala ng sulat na ito? At bakit tila may aninong pilit pa ring humahabol sa aking bagong natatamasang kapayapaan? Ang bukang liwayway ay hindi lamang ang pagpunit ng dilim sa langit, kundi ang dahan-dahang pagkabukas ng aking puso sa isang bukas na wala nang dalang tanikala ng kahapon. Nakatayo ako sa gilid ng daungan, pinagmamasdan ang dahan-dahang pag-akyat ng araw sa abot tanaw ng Manila Bay. Ang kulay rosas at gintong sinag ay humahalik sa ibabaw ng dagat, tila ba binabasbasan ang bawat barkong naghahandang pumalaot. Ang tunog ng mga alon na banayad na humahampas sa mga haligi ng pier ay tila isang mahinahong awit ng pagtanggap. Dati, ang bawat umaga para sa akin ay hudyat ng pagbubuhat ng mabibigat na basket ng isda, ng pagtitiis sa malansang amoy, at ng takot sa bawat sermon na tatanggapin ko pag-uwi. Ngunit ngayon, ang tanging nararamdaman ko ay ang kalayaan. Ang aking mga kamay, bagaman may mga peklat pa ng nakaraan, ay malinis na at handa ng humawak ng sariling kapalaran. Napakaganda ng umaga, hindi ba? Ang tinig ni Rene ay narinig ko mula sa likuran. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa kahoy na tabla ng pier ay tila isang pamilyar at nakakaaliw na ritmo. Tumayo siya sa tabi ko. Ang kanyang balikat ay bahagyang dumidikit sa akin, nagbibigay ng init na hindi kailanman naging mapanakit. Sobra, Rene, sagot ko habang nakatanaw pa rin sa malo.
Salamat sa pagsama sa akin dito. Kailangan ko lang makita na ang mundo ay patuloy na umiikot at ang araw ay palaging sumisikat kahit gaano pa katindi ang bagyo kagabi. Hinawakan ni Rene ang aking kamay. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang pumasok sa pagitan ng aking mga daliri. Isang banayad na pagpisil ang ibinigay niya, isang tahimik na paraan ng pagsasabi na hinding-hindi niya ako bibitawan. Floor, ang bawat barkong nakikita mo ay may kanya-kanyang destinasyon. Ang pamilya Santos ay matagal nang naghihintay sa iyong pamumuno. Ngunit higit sa negosyo, ang puso mo naman ang unahin mo. Wika niya, ang kanyang mga mata ay puno ng katapatan. Handa ka na bang iwanan ang lahat ng sakit sa pampang na ito at maglayag kasama ko? Tumingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon, wala na akong nakitang takot sa aking sariling refleksyon sa kanyang mga mata. Handa na ako, Rene, pero hindi dahil kailangan ko ng tagapagligtas. Handa na ako dahil gusto kong maging masaya at gusto kong ibahagi ang kaligayahang iyon sa taong hindi bumitaw sa akin noong ako ay wala pang kahit ano. Ang pag-ibig ay hindi pala isang utang na dapat bayaran ng pagpapakasakit. Ang pag-ibig ay isang biyaya na kusang ibinibigay at tinatanggap. Naramdaman ko ang paglapit ng mukha ni Rene sa akin. Ang kanyang hininga ay mainit sa aking pisngi. Amoy kape at malinis na umaga. Dahan-dahang dampi ng kanyang mga labi sa aking noo. Isang halik na puno ng paggalang. Isang selyo ng aming bagong kasunduan. Walang mga salitang kailangan. Ang bawat tibok ng aming puso ay sapat na upang sabihing kami ay ligtas na. Sa malayo, nakita ko ang isang maliit na bangka ng mga mangingisda na papasok sa daungan. Naalala ko ang floor ng Quiapo. Isang huling ngiti ang ibinigay ko sa anino ng babaeng iyon. Salamat sa iyong katatagan, Flor. Salamat dahil hindi ka sumuko. Habang naglalakad kami palayo sa daungan, bit-bit ang aming mga pangarap. Tinitigan ko ang abot tanaw. Ang langit ay tuluyan ng naging asul, malinaw at walang bakas ng ulap. Ngunit sa gitna ng aking kapayapaan, isang tanong ang nananatiling nakabitin sa aking isipan. Tila isang huling hibla ng misteryo. Rene, mahina kong tawag. Paano kung isang araw ay bumalik sila? Paano kung ang karma ay hindi pa tapos sa kanila? Tumingin si Rene sa akin ng may kumpiyansa. Huwag kang mag-alala, Flor. Sa mundong ito ang dilim ay walang puwang sa taong ang puso ay puno na ng liwanag. Hayaan mo silang harapin ang sarili nilang anino. Ang aming mga anino ay naging isa sa semento habang naglalakad kami patungo sa sasakyan. Isang bagong simula, isang bagong pangalan, at isang bagong buhay. Sa wakas, ang reyna ay nakauwi na sa kanyang tunay na kaharian. Isang kahariang binuo hindi ng ginto, kundi ng dangal at tunay na pag-ibig. Isang taon na, ang mabilis na lumipas, mula nang huling humalik ang sapatos ni Flor sa maruming semento ng Quiapo. Ngayon, sa ilalim ng malambot na sinag ng dapit hapon, nakatayo siya sa gitna ng isang luntiang hardin sa loob ng bagong tayong Santos Women's Center. Ang bango ng mga namumukadkad na rosas ay humahalo sa banayad na amoy ng sariwang damo, isang halimuyak na malayo sa lansa ng isda at pait ng nakaraan. Hinaplos ni Flor ang gintong pulsera sa kanyang braso. Ang bawat kislap nito ay tila isang piping saksi sa kanyang paglalakbay. Marami ang nagtatanong sa kanya kung napatawad na ba niya ang mga delgado. Ang kanyang sagot ay nananatiling simple at malalim. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot sa sugat, kundi ang pagpili na huwag nang hayaan ang sugat na yon na diktahan ang kanyang bawat hakbang. Pinatawad niya sila, hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ang kanyang puso sa kapayapaan. Ang puot ay isang mabigat na bagahe at sa kanyang bagong paglalakbay, tanging pag-ibig at dangal na lamang ang kanyang baon. Nahanap na ba niya ang tunay na binyen?
Sa tuwing nakikita niya ang mga babaeng dati ay biktima ng pang-aapi na ngayon ay may sarili ng mga negosyo at nakatayo ng tuwid, doon niya natatagpuan ang kanyang kapayapaan. Ang kanyang katahimikan ay hindi na bunga ng takot o pagsuko, kundi bunga ng isang matatag na pundasyon ng sariling halaga. Ang aral na iniwan ni Flor sa mundo ay malinaw. Ang utang na loob ay isang magandang kultura, ngunit kailanman ay hindi ito dapat maging lisensya upang yurakan ang dangal ng isang tao. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laki ng shipping lines o dami ng ginto, kundi sa kakayahang bumangon mula sa putikan ng may malinis na budhi at pusong bukas palad. Dahan-dahang lumapit si Rene mula sa likuran, bitbit ang isang tasa ng tsa. Hindi na kailangan ng mga mabulaklak na salita. Sa isang sulyap at isang banayad na haplos sa balikat, alam ni Flor na ang kanyang kasalukuyan ay mas maliwanag pa sa anumang pangarap noong siya ay nasa dilim pa. Handa ka na ba para sa ating pag-alis bukas? Mahinang tanong ni Rene. Ang boses ay puno ng kalinga. Handa na ako, Rene. Sagot ni Flor nang may matamis na ngiti. Dahil sa wakas, hindi na ako tumatakas sa aking kahapon. Naglalakad na ako patungo sa aking hinaharap. Sa huling sandali ng dapit hapon, habang ang langit ay nagkukulay lila at ginto, naramdaman ni Flor ang isang malalim na katuwaan. Ang bawat luhang pumatak sa Quiapo ay naging binhi ng isang bagong buhay. Ang kwento ni Flor Santos ay hindi lamang kwento ng paghihiganti, kundi isang dakilang awit ng paghilom, pag-asa, at ang walang hanggang lakas ng isang babaeng natutong mahalin muna ang kanyang sarili bago ang iba. Ang bawat banayad na alon sa Manila Bay ay tila humuhugas sa huling mantsa ng kahapon, at sa dulo ng ating paglalakbay, ang tanging natitira ay ang init ng bagong pag-asa at ang kapayapaang matagal nating ipinagdasal. Tapos na ang bagyo at sa wakas, malaya na si Flor. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong matiyagang pagsama sa akin mula sa unang patak ng ulan hanggang sa pagsikat ng araw na ito. Sa totoo lang, habang isinusulat ko ang tagpong binasag ni Doña Consolacion, ang kaisa-isang litrato ng ina ni Flor sa gitna ng ulan, naramdaman ko ang isang matinding kirot sa aking dibdib. Tila bawat bubog na humiwa sa mga daliri ni Flor ay bumaon din sa aking sariling puso, na nagpapaalala na ang pinakamasakit na sugat ay nanggagaling sa mga taong itinuring nating pamilya. Ang kwentong ito ay higit pa sa simpleng salaysay. Ito ay bunga ng malalim na pagmamasid sa mga totoong bayani sa ating paligid. Ang mga kababaihang patuloy na lumalaban sa gitna ng kataksilan at hirap. Ang buhay ni Flor ay tila ang kanyang gintong pulseras, kailangang dumaan sa matinding init ng apoy ng pagsubok at sa putikan ng Quiapo bago tuluyang kuminang ng may tunay na halaga. Huwag ninyong hayaan na ang lansa ng inyong kasalukuyang kalagayan ay lumason sa bango ng inyong dangal at kakayahang magmahal muli. Kayo po, ano ang inyong nararamdaman? Kung kayo ang nasa kalagayan ni Flor, pipiliin niyo rin ba ang tumahimik at magpatuloy para sa sariling kapayapaan? O may bahagi sa inyo na nais pang makitang mas humantong sa mas matinding dusa si Manny? Nais ko ring malaman, nasaan kayo habang pinapakinggan ang ating kwento? Baka kayo ay nagluluto ng masarap na ulam para sa inyong pamilya, naglalaban ng mga damit, o baka naman ay nagpapahinga matapos ang isang mahabang araw ng pagtatrabaho. Ibahagi nyo naman sa ating comment section ang inyong mga saloobin. Dahil dito, may mga pusong handang makinig at umunawa sa inyo. Huwag din ninyong kalimutang i-like at i-share ang ating kwento para mas marami pa tayong pusong maabot at mapagaling. Dalangin ko ang inyong kaligtasan, kalusugan, at walang hanggang lakas ng loob. Tandaan nyo, kahit gaano pa kadilim ang gabi, ang araw ay laging may paraan upang muling sumikat sa inyong buhay. Pamagat ng kwento, ang Reyna ng Quiapo.
mula sa putik. Patungo sa kislap ng Santos. Lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na binuo para sa layuning magbigay ng libangan at maghatid ng positibong mensahe.